So ito na guys, dumating na yung ano natin, yung binili natin sa Shopee. So na-vlog ko na rin to guys nakaraan. So check nyo lang kung paano ko siya in-update doon. Okay, so na-update na rin to. So gagamitin natin to guys. Yan, hindi kakayanin pag wala ito. Dahil Ford to, so meron siyang code na patch. So kailangan malalabas talaga dito yung code niya. Okay, so tara, install ko muna, then i-vlog ako pagkatapos. Okay, so ayan na guys, i-install na natin. Ayan. So yan yung una natin ginamit, pero hindi kakaya yung reading, so kailangan bibili ka na ito. Okay, so salpak na. Problema hindi pa pala ito na on. On natin yun. So yan talaga guys, medyo bago talaga. Tapos on natin yung susi. May na, hintayin natin magbukas. Yun. Yan, at kita nyo talaga kung paano ko siya, tag 18,000 pala ito guys, bili ko. Medyo mahal. Swerte ng Ford na to kasi siya yung unang nakagamit. Bakbakan. So inon ko na guys yung yung susi. May kita nyo, nag-blink pa rin yung kanyang tatawag na na kilak. Okay, so gawin natin. Ayan na-update na rin to. Check muna natin update. So di na natin na-update ko na yan nag-upload na ako nito na nag-update na siya. So diagnose tayo. So Ford man to, so America tayo. So check natin yan. Sagaan nyo lang to kung gaano katagal. Yun, kita nyo panay ang blink yan, ibig sabihin problema yung nyan, anti-slip system. So automatically research tayo guys. Please turn on, off natin. On. Yeah, okay. Focus. Yan, tapos yes. Waiting lang siya. So medyo matagal lang siya guys kasi nga nag-wait. Ayun, so diagnose tayo. Auto scan. Makikita nyo rito kung ilan yung red, ibig sabihin niyan yung kanyang DTC, yung kanyang trouble code, diagnostic DTC diagnostic trouble code. So loading po yan siya guys. Medyo matagal nga lang, pero at least kita nyo kung paano siya tinira step by step. Okay, so mamaya niya malalaman natin yan kung ilan talaga yung lalabas na code sa kanya. Kita nyo super dami. Naglo-loading pa, hindi pa siya 100%. Meron na siya sa ito DTC tatlo sa kanyang driver door control unit. So wala problema yan guys. Dito tayo sa sa ICM natin, yung resistant module, okay. Yung sa kanyang electronic control power steering, so marami. May power tool control module, dalawa DTC. Sa kanyang power control, ibig sabihin power tool mechanism. So pag anda ng engine guys, may dalawa na. So sa generic electronic module, so ang dami talaga. So silang check natin mamaya pag matapos siya 14 na yung DTC niya. Ayan, 40 na. Sobrang dami. So advice ko sa inyo, kailangan meron kayong ganito. Sa mga baguhang mga mekaniko, sikapin nyo, mamunan kayo ng engine scan guys, para hindi nyo mahula-hula yung sistema ng mga unit. So ang titingnan natin guys, itong power control, itong niya, ito. Ayan, check mo natin to. Yan, check natin. Read DTC, tingnan natin kung ano mangyari. Yan, itong on demand. Okay. So, ayan, makikita nyo, ayan lumabas yung tinatawag na engine disabled by patch. So, ibig sabihin, passive anti-thief system yung problema. Tapos, yung fan system component error A. So, may problema rin yan, yung yung kanyang radiator fan. Hindi gumagana yan guys. Tapos yung output of self-test range, so kailangan din ma-address yan. So marami ay RRC circuit malfunction, hindi gumagana yung susi. Yun pa rin engine disabled by patch. So yan ang problema, yung patch, yung ngayon. Okay, so ngayon i-generate report natin para makita nyo rin view report. So ang kinaganda nito kasi guys, kusa siya magre-report. Yan kita nyo. So merong company name, ilalagay mo yung company name mo. Sinet up ko na yan So
So ibig sabihin P1016 present in history, startability malfunction, yung kanyang starting system hindi gumagana. So ibig sabihin talagang may problema. Okay, so ano gagawin natin? So hanap pa tayo ng ibang code. Yan.